Meron po bang nakaka-relate? Nung minsan siya ay nililinisan pa ng teacher, ano? Anyway, ito po, nag-enjoy po ako dyan. Talagang love na love ko ang pagtuturo kasi nakikita ko sa mga bata yung ningning sa mga mata nila na one of these days, isa sila sa inspirasyon sa mundo, no? Pero I found out na meron palang kulang din sa buhay ko kasi mahilig po tayo magbasa ng libro. Ang aking binabasa, ang aking pinupuntahan ay National Bookstore. Doon po, meron akong nabasa doon na libro. Alam niyo kung anong libro yon? Pwede niyo po i-type kung makakahula, no? Yung makakahula, magkakaroon ng pay-in bukas. Hula lang. Wala namang tama't mali. Yun. Bible, ano pa po? Ayan. O, sige, si Mentor Ed, thank you so much. Ano? Ayan, nabasa ko na rin yan, Law of Leverage. Ayan. So, Rich, ayan. Anyway, actually, nabasa ko naman po na yung mga libro dyan. Pero syempre, yung sa Bible, syempre, hindi pa natin talagang master yan. Ano? Pero syempre, I believe po talaga na yan po talagang dapat nating unahin. So, ang nabasa ko po talaga yung Rich Dad, Poor Dad. Doon ko po na-realize na kahit pala anong sipag ko pala sa pagtuturo, talaga naman palang walang hindi ka talaga aasenso doon kasi noble profession lang siya. So kahit na ako ay nagtututor, kahit na ako ay nagbebenta sa classroom ng mga chichirya para sideline, di ba? Kumbaga, kulang pa din. So ang ginawa ko po, umalis ako sa pagtuturo. Okay? Marami po ako naging racket pero isa na po sa example ng racket ko, ito na lang pong latest, ano? Kasi marami rin po talaga ako naging racket bago ako naging ganito, Angkas Rider and Lala Move. Okay? So ito po, kung titingnan po natin, parang na-downgrade, ano? Imagine mo, being a professional teacher, biglang magiging habal-habal, ano? Pero ang maganda naman po dito, hindi naman siya habal-habal na illegal kasi tayo po ay nag-ensayo, nag-test sa pagiging angkas biker bago natin makuha yan. So, kung bakit ko po nakuha yan, simple lang po kasi dito kumikita ako ng 2,000 to 3,000 a day. Okay? So in short, sa isang pagtuturo dati, 500 pesos lang ako dati nung ako'y nagtuturo. So dito, parang 4 to 6 times po ang income ko, more than sa kinikita ko sa isang araw compare sa pagtuturo. Tama po ba? And kung imumultiply mo siya sa 30 days, that is 60 to 90,000 per month. Pwede na, di ba ba? Sa isang nasa Pilipinas ka. So sabi ko sa sarili ko, bakit pa ako mag-a-abroad? Okay? Kung pwede naman sa Pilipinas na lang. Pangalawa, hindi pa ako mawawala sa pamilya ko. Pangatlo, hawak ko pa oras ko, wala akong boss. So in short, naging practical na lang po ako. Okay? So ngayon, to start dito sa I Am Worldwide, may papakita lang ako sa inyo. Nung ako kasi ay umalis sa pagtuturo, ang dami ko naging venture, naging adventure rare tayo, di ba? So ito po, may tiniran po ako sa Kainta ang pasok, Antipolo ang dulo. Okay? Munting Dilaw. Ito pong Munting Dilaw na to, ito po yung bahay ko dyan. Maliit lang siya, maliit kasi nag-uupa lang ako dyan. Okay? Dyan po ako, meron ako ditong binenta sa akin na laptop nung sa Bicol pa ako times. Okay? Na lagi kong kasama, antik yan. Hanggang ngayon, buhay pa, no? Kaya lang hindi na magamit sa Zoom. Sa Zoom meeting. Okay? Kasi ano pa yan eh. Sobrang tagal na talaga yan. Then, ito po yung labas ko, no? Malaberanda. Okay po ba yan? And ito po yung swimming pool ko. Ay, grabe, di ba? So may pa-swimming pool pa ako. Nag-start talaga ako na, di ba? Hindi po swimming pool yan, ano? Yan po ay creek. Okay, malapit po ako sa ilog. So malapit po dyan, nag-overflow po yan. Pag nag-overflow po yan, ganyan po itsura. Okay? Na kung saan, okay, kailangan pumatong dyan sa may table, ano? Kasi po, bumabaha talaga. Pinapasok po yung itong aking kwarto na yan. So, yan po yung naging buhay ko no. Noong una, natatakot ako, pero after nun, nung baha, nakita ko yung mga tao doon, masaya sila. Tanggap nila yung sitwasyon kasi bakit sila masaya? May ulam na sila. Kasi ang dami po nakukuhang isda dyan, tilapia, alam niyo yon. And tinry ko, tinikman ko din, masarap din. Okay? O, ganun po yung buhay natin na nag-start tayo. Yung mga kapatid ko actually, nung umalis ako sa pagturo, wala na silang idea kung ano yung, kung saan ako, ganyan-ganyan. Kasi ako yung tipo ng panganay sa magkakapatid, yung mga mahihirap na buhay, hindi ko na sineshare po yan, no? Ang mindset ko kasi, syempre, imaginein mo, teacher na nga tayo, tapos bigla pa tayo magaganito, di ba? So, ganun po ginagawa natin. Ngayon, sinare ko na lang sa inyo kasi tapos naman na. Okay? Ngayon, dito po ako na-inspire. Okay?
nakita ko tong mga tao na to sa I Am Worldwide, ang gaganda ng mga kutis. Okay, mga kutis porcelana, alam mo yan, ang puputi. Tapos, may high school, may college, graduate, pero hindi naman nagtrabaho. Tapos, merong call center, merong naiba na yung kurso niya. Pero ang malupit, ang ending point, ang dulo, nag-I Am Worldwide pa. So sabi ko sa sarili ko, parang may kulang sa akin. Tama po ba? Kasi kung kaya nila, paano hindi ko din kakayanin? So ito na po yung journey ko sa I Am Worldwide. Okay? Sa I Am Worldwide po nag-start tayo, syempre naglalalamove tayo dyan. Okay? Isa sa mga mentor ni Mentor Naomi na ako pa yung nagdi-deliver dati. Mini-message ko yan. No? Mens, baka may pa-deliver kayo ha, sa akin na lang. So dito ko na-meet si Miss Maritoni Fernandez. Ang alam ko lang talaga artista siya. No? Wala akong idea na talagang siya pala ay icon pagdating sa barley. So, syempre, kakada-share natin yan, mapatalikod, mapaharap, mapaupo at mapatayo. Ito po, tinanong ko, minarites ko na din, wala namang sama, di ba? So, marites means alamin mo yung buhay. Tama? So, sabi ko, tita, para saan tong barley na to? Sabi niya sa akin, anak, buti dinala mo. Alam mo ba, 2 taon ko na ginagamit to. Ito yung nagbigay buhay ulit sa akin, nadagdagan buhay ko kasi breast cancer ako. Lahat ng mga hindi naniwala rito na kasama ko sa ospital, ayun, tigok na, patay na, pantay na yung paa. Tama po ba? So sabi ko, grabe pala, no? Imagine mo, ang ganda pala nitong barley na to, no? So thank you so much po sa mga nakangiti, ano? At least nakakapagbigay po yan ng lakas. Sa mga hindi po, off ka muna, de joke lang. Okay, so ayun po, ito naman bata po na to, tinanong ko siya, akala ko may sakit din. Sabi niya, kuya, may sakit din ako, pero hindi naman po sa health. Ang sakit ko po sa bulsa. Okay? Kasi po, bakit po? Kaya po ako nagpa-order sa inyo to kasi sineshare ko po to sa online, sa Facebook. Kinaka-copy-paste ko lang po yung mga testimonials na gumaling sa barley. Ayun po, kumikita po ako ng 500 pesos sa isang box. Ay, ganon. Sabi ko sa kanya, malupit pala yan, di ba? Maganda pala siya. So, in short, sabi ko sa sarili ko, eto na, pumunta ako sa isang matahimik na lugar, hindi naman po siya sementeryo. Okay? Na kung saan, ito po, nag-isip-isip ako, nagnilay-nilay ako sa buhay ko. Sabi ko, masipag naman ako, parang matalino naman ako. Tama ba? Kasi graduate tayo cum laude sa Philippine Normal University. So sabi ko, anong dahilan at hindi ko mauunawaan kung ano yung naunawaan ng high school ang tinapos sa I Am Worldwide. By the way pala, no, ang nakapag-invite na po talaga sa akin dito, yung kapatid kong bunso na high school lang po tinapos. Tama po ba? So sabi ko kung kinayang maisip ang logic ng business ng high school, sino pa ba ako bilang isang teacher? Tama po ba? Na nangangarap din na umasenso ang buhay. So ginawa po natin, ito na po, first wave. Sa first wave ko po, hindi po naging madali. Bakit? Siyempre, nangangapa pa po tayo dyan kung paano natin gagawin si I Am Worldwide, which is totoo po talaga. The beginning is always the hardest, but it is worth it. Tama po ba? Patype nga po ng tama. Okay? Grabe, no? Totoo po yan. Wala pong madali sa simula. Pero kailangan mo lang ituloy-tuloy. Ito malupit. Yung first wave ko po dito, ang pangalan ng team namin ay Team Extreme. Bakit daw Team Extreme? Kasi ito daw pinakamalaking network sa buong mundo. Kaya Team Extreme. Ang nangyari po dyan sa Team Extreme na yan, nawala po. Nawala. Okay? Bakit po? Pati yung co-founder ko po dyan, okay, nawala. Okay, bagay na umalis. Okay? Ito ba mga kasama ko, pero kung nasa gitna, hindi ko po to member, ano? Baka mapagkamalan yung member ko po yan. Yan po yung may-ari ng kumpanya natin, ano? Si President Allen Marvin Yuder at yung kanyang asawa, si GM Ana. Ayan, thank you so much, Mentor Lisa. No? Nakangiti si Mentor Lisa. Okay? Ayan. So, ito po mga nakasama ko, I thought sila na. Okay? Yung pala na UTI tayo, no? Umasa, tapos iniwan. Alright? So, masaklap na katotohanan, pero kailangan mo pa rin tuloy-tuloy. So, nag-start po tayo nito. Ginawa ko po, okay? Hindi po tayo magaling sa online, ano? Nagkataon po, ako po, gusto ko talaga nakakakita ng tao. Yung live, yung gumagalaw. Okay? Medyo gumagalaw naman po dito, pero point, yung talagang makakausap mo face to face. So dito po kung saan kami napupunta, sa mga tindahan, ayan, kinakausap namin, basta may nadikit sa amin. Okay, kakausapin na namin yan, flyers lang o kaya sa cellphone. Alright? Tapos, ito po, pag meron kami nakuhang members, leaders, okay, minsan nahanapan pa namin ng masisilungan o bahay. Okay? So, kumbaga, ganun na ginagawa namin. Halimbawa, pag kumikita ako sa Lalamove, minsan ako nagbabayad ng kuryente, ako sa pagkain. Tama po ba?
Kasi ang alam ko, mahirap talaga mag-IAM kung wala ka pang panggalaw sa simula. When you say panggalaw, yung pang-mobilize mo. Okay? Kaya naiintindihan ko po yung mga nandito na kung kayo part-time nyo lang po ginagawa, okay lang po yan sa simula. Okay? Kasi kailangan nyo pa ng pantawid, gutom, di ba? Pero syempre, mas malalaki pa po ka expenses. Tapos, ginagawa po natin yan, nagme-meeting-meeting din po kami. Actually po, dito sa time na to, talagang, ito, kasama ko pa dati yung co-founder ko doon sa Team Extreme, okay? Pero yung Team Extreme po na yan, hindi talaga yan yung pangalan na talagang yung ako yung nagsimula. Okay, kasi nung pagpasok ko po dito, talagang may pangalan na. So, kailangan lang ako makipag-support since nauna na po sila, di ba? So, ayan po, then, ayan. So, kapag may nakuha kaming estudyante kahit sa school, may canteen po doon. Doon na namin tinotok, doon na namin tinitraining. Okay? And pagdating po sa office, meron ako isang leader, dadaling ko, isasama ko po siya, nakamotor lang kami, tapos doon kami sa pinakaunahan. Sabi daw kasi kailangan natatalsikan ka ng laway ng speaker para daw ikaw ay maging milyonaryo. Kaya talagang umanganga pa ako noon, ano, para ma-shoot. Okay? Kaya lang, sayang sa inyo, hindi mapatalsikan. Okay? Now, so yan po yung ginagawa namin. Tapos, dumating ang time nung nawala po yung first wave ko, masaklap na katotohanan, kailangan mo pa rin ituloy ang buhay. Tandaan natin, kahit anong problema dumating sa sayo, okay, lilipas lang din yan. Ito na po yung second wave ko. Sa second wave ko, meron pong pumasok na 2 tao na kung saan yung isa po mayaman na talaga. Yung isa naman po, 13 years naging empleyado, tapos may traditional business. Meron siyang tawag nito, parang store o grocery. Okay, si Mentorea. So ako po kasi, ang dami ko racket, isa sa racket ko, loading. Ako yung naglo-load wallet sa mga tindahan. So doon ko siya na-meet, si Mentorea. Okay, ito naman po kaibigan na ni Mentorea, naging kaibigan ko na si Mentor Julius. So, bakit ko ito pinakita sa inyo? Kasi dito na po nabuo yung pangalan ng team builders. Kasi po, yung una pong wave, nawala na nga po yung kasama ko doon na founder kasi may pinagdaanan, okay? Pero don't worry po, noon bumalik na rin naman. Okay, hindi ko na lang banggitin yung pangalan, search nyo na lang. Okay, bumalik after 4 years. Okay, so ito naman po, nakasama ko si Mentorea, may partner in life na rin po, no? So, siyempre, naging kami muna bago nag-IAM. Ayos ba yun? Okay, so yung partner in life ko, okay, sa IAM lang nakuha, no? IAM, kumbaga, talagang maganda ang IAM worldwide, okay? So ito po, ito na po yung naging logo. Imagine mo, from this logo, naging ito na po. Actually po, nung marami po nagtangkang gumawa ng logo namin, may mga sungay, may mga ibon, tama, may mga pipit, pero sabi ko parang hindi ko maramdaman yung pagka-logo niya, no? Pagka ano niya. Kaya ito po, blessing din ni Lord, yung graphic artist, ako na rin po yung nagturo sa kanya kung anong gagawin. Nakita ko lang po yan sa Google, pinaayos namin. Sabi ko, gusto ko yung may 3 tao. Noong una, tatsulok to. Yung tatsulok kasi parang Illuminati nakikita ko. Sabi ko, medyo tapyas-tapyas mo ng konti, ano? Para ka ako medyo maganda naman tingnan. So, ito po kasi sinisimbolize po niya ng 3 tao, which is, nasa Bible po yan, ano? When 2 or 3 agree on a common purpose and there is God in the middle, nothing is impossible. So, kami po, dalawa lang po kami that time, nag-iisip lang po kami paano gagawin, and sinimulan na po namin lagyan ng pangalan, yung team builders. Kaya para po sa akin, napakahalaga po ang pangalan sa bawat team. Tama po ba? So, for example, yung pangalan po natin, alam niyo po ba yung pangalan natin? Pinag-isipang mabuti ng magulang yan. May iba, humanap pa ng encyclopedia. Kahit po lumang libro na, pinahanapan pa po ng pahina yan, makuha lang po yung pangalan natin, tama? Iba po, nangawit na po sa kakatingin sa polling star. Tama, para makita ko ano yung magiging pangalan natin. What more pa yung pangalan ng team mo na dadali mo sa IAM Worldwide, tama? And I believe, yung Team Conquerors po, grabe po yan, na pangalan po ng team ni Mentor Naomi, grabe. I believe, sobrang ganda ng vision ng Team Conquerors. Kaya po napamali pa ako ng spelling kanina, no? Yung roar pala niya, roar, di ba? Malalayon talaga. So imaginein mo talagang pangalan, pinag-iisipan yan, hindi yung basta-basta. Kasi bakit? Pag pinapahalagaan mo isang bagay, magtatagal. Tama po ba? Ang bagay na hindi pinaghirapan, hindi papahalagahan. Ang pangalan ng team na kinirate mo, dapat mo yung panindigan kasi ikaw yan. Ikaw yan, nagsisimbolo yan. Okay? So sa builders naman po, ito pangalan namin, build unlimited independent leaders duplicating excellent results successfully. Yan po yung pangalan ng team namin. Kaya pag may sabi, bakit builders? Because we are going to build unlimited independent leaders. Okay? In short, wala po tayong gagawing pabebing member dito.
Tuturuan natin sila, i-guide natin sila para tumayo sa sariling paa nila para sila naman po ang maging agent and builders of hope. Alright? So, syempre, ito po yung second wave natin. So, na-create na po yung second wave. Ito na po. Okay? Ginawa namin na mayroong mga na-share sa amin, si Tita Nati, 62 years old. Grabe. Nung pinuntahan namin dyan, ginagamit niya po kasing barley, yung barley na iba. Okay, hindi ko na pangalanan, Sante Barley, ano? So, nung nalaman ko Sante Barley, okay, ang kwento pa naman yan, eto. Ayun si Mentor, di ba, Elsa? Okay, ang kwento niyan, itong kasama ko si Mentor Julius, since mayaman na po ito, anak ng mayaman yan, taga London yung kanyang mother. Okay, syempre, para hindi mo kagad maaasahan niya na mag-invite-invite. Kaya lang, after 1 year na lagi kami nakikita nung professor o ng mentor o speaker sa office, na sinasabihan kami, lagi kayong dalawa, magjowa ba kayo? Ba't wala kayong laging invite? Kaya sabi ko sa kanya, tinapi ko, uy, mag-invite ka naman. Alam mo, ginawa niyang invite nung nahiya na siya. Nasa rooftop sila yung kanina. Bahay kasi nila yung rooftop. Kasama niya yung mga tropa niya. Ang ginawa nila, nag-session sila. Hindi meeting, session. Okay, ano yung ba yung session? Okay, nag-session sila. Hawak nila yung mga baso nila. Kampay. Okay, sa maboteng usapan. Inom tayo. Okay, sa maboteng usapan, merong konting kulay, ano? Tapos, tinatanong niya, okay, pre, wala ba kayong mga, siguro, ayoko, pangarap sa buhay, ganyan-ganyan, ano nakikita mo sa inyo, 5 years from now, habang uminom, di ba? Tapos, sakto, yung isa, ay, alam mo, pre, yung aking nanay ay nagbabarley. Oh, anong barley yan? Diba? Sabi niya, Sante. Ay, sakto. Okay, buti na lang. Sinabi mo yan. Sabihan mo yung nanay mo na tomorrow, kakausapin ko si Mentor Mark, kahit hindi niya pa alam ngayong session na gabi na to, okay? May message ko siya na puntahan ng yung nanay mo. Okay, kaya nung minessage ako ni Mentor, dito, Mentor Julio, sabi niya sa akin, Coach Mark, meron tayong invite. Kailan yan? Kasi 'di ba, ang training sa office dapat 2 to 3 days advance bago ka magpaset ng schedule. O hindi akala ko yun na yung sasabihin niya. Kailan yan? Bukas, Coach Mark. O bukas na daw. Okay? Ang lupit bukas na. Sige, wala naman akong gagawin. Pinuntahan namin. Pagpunta namin doon, grabe, no? So nakita ko nga Sante Barley yung kanya kasi sabi ko, tita, pakuha nga ng barley mo. Nung nakita ko na magkaiba kami, tita, may pag-uusapan tayo. Kasi iba ang barley mo, iba ang barley ko, meron tayong dapat pag-usapan. So nilatag namin, to cut the long story short, yung anak po niya, pinag-member niya gold package on the spot. Okay po ba yan? Nag-on the spot po, kaya napakaganda rin pala, no? So pwede po yun, ano? One way of inviting session. Okay, no, nung na-invite po ito, okay, dumating ang time, pumunta sa office, siya rin po, nag-member din siya. Si Tita Nati. Makikita niyo po yung sequel mamaya. Alright? And then, ito po, syempre tuloy-tuloy tayo, nagbabara-barangay tayo, kahit kapitan, di tayo nahiya, bakit di naman natin kakahiya yung ating negosyo? Alright? And syempre, katulad din na ginagawa na keeping system, uma-attend tayo sa pa-meeting po ng ating upline, si Mentor Marlon, ito yung mga kasama namin, may iba dyan na wala na, nagpahinga, may iba naman dyan kumakapit pa. Okay? Then, ito na po. So, kung kaya, kumbaga, talagang part po talaga ng pagbibuild ng network, dapat may keeping system, which is yung katulad po na to, keeping system to. Okay, so syempre dumating din sa time sa akin ako nagdi-deliver sa mga members ko. Kaya lang itong moment na to dito ako para kinurot yung puso ko kasi yung di-deliveran ko mayaman. Ang ganda ng bahay. Kila Paolo Bejones yung kanilang yung kanilang subdivision. So parang sabi ko, paano ko re-respeto nito kung ako taga-deliver ng product niya, tama ba? Syempre, upline ako, di ba? Nanghinayang kasi ako sa 200 pesos, kaya ako diniliver. Pero sabi ko sa ko, siguro hindi ko na ito dideliveran, ano? Kaya hindi na ako nagpapadeliver sa kanya. Pero na-inspire ako sa kanya kasi ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng bahay niya, kaya nakangarap talaga tayo ng totoong mangarap ka. So sabi ko sa ko, sige, tuloy-tuloy lang. Mapaulan, mapabasa. And then dumating din sa time sa akin talagang, alam mo yon, ito po, pakita ko lang sa inyo, no, yung moment na to. Tumabo sa takilya to, na shinare ko to sa Facebook eh. Amazing morning mga ka-builders, grabe. Amazing morning mga ka-builders, grabe. Okay, kasabay ng blessings kanina ng pag-pay ng package ng aking dating co-teacher sa Francisco Benitez Elementary School na si Ma'am Joyce. Grabe. So, ngayon pauwi na po ako sa Angono pero dumaan po ako ng Kainta. Okay? Kasi may limit po tayo sana. But then, kailangan natin mag-limito.
Okay, so kasi sobrang lakas ng ulan. So anyway, yun lang. Grabe. Ah, so yun ang advantage na kailangan meron na tayong kotse. Okay? Para hindi tayo matraffic sa ulan. Kumbaga, dire-diretso. No need to have kapote. Pero syempre, thank you pa rin dahil may kapote tayo. Ano? So anyway, yun lang. Team builders. Wala namang problema. Alam naman natin, kapag team builders ka, no retreat, no surrender. Ganito talaga ang buhay. May ulan, may araw. Pero kahit ano man ang mangyari, dapat tuloy-tuloy ka pa rin. Sabi nga, hindi yung panahon ang magbabago ng iyong emosyon, kundi ikaw mismo. Ano yung iyong mindset pagdating sa mga problema, sa challenges of life. Ano? Basta ako, very thankful lang ako kasi last night, nag-live class kami. Nakalagay doon, God gives strength to those who are weary. Mga napapagod. So, kapit na tayo ka, Lord. Anyway, na-enjoy ko lang ng konti ulan, pero pag hindi ito, wala tayong magagawa. Sabak! Okay, so anyway, this is Coach Mark. The Team Builders. Team Builders. I am all right with God. Be the glory. Yan. So, grabe, no? So, kung nakita nyo po, kahit na po umuulan yan, bumabagyo po yan, may pepein po ako niyan. Imagine mo, pein ko, masama Makati, tapos copper. So, hindi ako nahiya dyan. Bakit? Tao po yan nakikita ko, hindi naman package eh. Tama ba? Tapos, pag along the highway, yun po, umulan. So, sumilong tayo, pero ginawa ko na rin opportunity para mag-vlog. Actually, meron po ako mga sequel ng vlog bago po ito. Pero, nung moment na umuulan, bumabagyo, ito na po yung last time ko na nag-vlog. Sabi ko sa sarili ko, ang next vlog ko dapat meron na akong kotse. Okay? Yun na po sinabi ko. And thanks God din talaga, nag-live class tayo. So nakita ko yung Bible verse na yon, the Lord gives strength to those who are weary. Kaya dapat tuloy-tuloy ka lang. Pag may problema, pag may pagsubok, tuloy-tuloy ka lang. Kasi yan po ang test para yan din ang testimony mo. Okay po ba yan? And then, syempre, ito, tuloy-tuloy tayo. Kahit mabibigat, sige, karga ng karga. Tama mo ba? Ayun yung motor ko. Okay, imagine mo yung motor ko na yan. Tapos meron pa akong isang hinire na taga-deliver, ano? So, ginagawa natin yan kasi talagang, ano tayo, kumbaga, sold out tayo na one of these days, darating din yung time natin sa I Am Worldwide. Okay? So, ito pong moment na to, may nakita po ba kayo dyan? So, nakita nyo, coach, ano? Yung coach po na yan, magkakaroon din ng coach yan. Coach kasi, kinoach ako ng life. Yun, na-aksidente po ako. Okay? So alam niyo po yun, madaling araw, meron po kasi ako dating nakita na nag-iisda. Eh sabi niya sa akin, di ba naglalalamove ka? Gusto mo i-deliver sa Alabang, from Binangonan to Alabang, o Muntinlupa pala, yung isda, bayaran kitang 300 pesos. Anong oras po? Alas 3 na madaling araw. Okay? So, pinunta ko alas 3 na madaling araw, biniyahe ko, tapos pauwi na, dire-diretso na ako noon. Sobrang bilis ko noon, kaya lang may tumawag sa cellphone ko. Eh ako kasi mahilig po yung nagchat-chat habang nagmumotor, ano? Eh may makulit, talagang gustong tumawag. Nung nasagot ko, ayun, sumalpak na po ako doon sa nakabangga ko. Ayun. And dito nagkaroon ako ng awakening, ano? Grabe pala, no? Pag nabangga ka pala, hindi ka na matatakot pag nabangga ka. Alam mo bakit? Yung moment na yan, sobrang blissful, sobrang peaceful. Ang sabi ko lang nung time na yan, akala ko napakahabang. Akala mo parang 5 days eh. Yung moment na yan, split of time na yan, sabi ko, Lord, wag mo muna akong kunin. Marami pang umaasa sa akin. Yun yung sinabi ko nung time na yun. Okay? Alam mo, ginawa sa akin ni Lord, binuksan niya pa yung mata ko. So pagbukas ko ganun, ang una ko hinahanap, pinakabangga ko kasi parang bisikleta yan, tayo na nabangga ko. Eh syempre, yung bisikleta, syempre baka dehado yun, di ba? Sabi ko, sa kakinabangga ko, ayun, nakatayo pa, ang lakas-lakas. Nung nakita ko malakas, ay bumangon kagad ako. Nagets nyo? Kasi sabi ko, okay pala, ako pala dehado. Pero syempre, nagbayad pa rin ako sa bisikleta niya. Pero grabe po yung nangyari sa akin na yan. Alam mo yung nakakaawa, alam mo yung sobrang sipag mo na, tapos nakakakita ka ng mga top mentos, ang gaganda ng resulta, sasabihin mo, Lord, bakit ganito? Tama? Napakasipag ko naman, pero para ang blessing laging nasa kanila, di ba? Pero sabi ko, sige Lord, susubukan kita. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Alam mo nangyari dyan, tinuloy-tuloy lang po natin nung third wave. Eto na po. Dumating po ang puro Jade packages.
Ang maganda, since wala naman akong contact sa Canada, yung pong tita natin na sinasabi ko sa inyo kanina, yung may edad na 62 years old, sabi niya sa amin, anak, baka hindi ko magawa yan, may edad na ako. Sabi niya ganyan. Sabi ko, tita, kaya mo to. Bakit? Ang gagawin mo lang, teamwork naman po dito. Ano ka, kasama ko si partner Rhea, nung ginol setting namin siya, maglista ka lang ng 100 prospect list. Ilista mo lang lahat. Hindi pa nga umabot ng 175 lang eh. Tapos nag-invite siya, may nakuha siya sa Isabela, kami nagtotok. Tapos dumating ang time, yun nga po, yung kanyang pamangkin, ito si Mentor Louis Rosete, 11 years pa lang hindi nagme-menstruation period to. Naalala niya, nung tinotok na siya sa Canada ng ibang team, sabi niya, teka lang, parang merong akong tita na may nagsabi ng barley ah. Sabi niya, kaysa sa ma-scam ako ng ibang tao, sa tita ko na lang. So, minessage yung tita natin, minessage kami, kinausap namin, Mentorea, ayun, to cut the long story short, nag-join siya, gold muna, tapos nag-upgrade sa Jade, at lahat ng katabi po niya, no, Jade, packages po ang kinuha. 198,800. Ang malupit po organic kasi lahat po niyan, walang boosting dyan. Talaga in-invite niya po. Siya po yung 3 days pa lang, Jade for you na, si Mentor Eileen Pelletier. Okay, ngayon po, na-break na po yung record, may nakagawa 1 day. Kasi po, ang ginawa, family package. Yung anak niya nilagay niya. Pero ito po, natural. Talagang hindi, mga kaibigan niya yung kanyang napapiin. Okay? Tapos, ito na po nangyari dyan. So natutunan na rin natin yung Zoom kahit hindi natin alam. Tama po ba? Pinag-aralan lang natin. Okay, may mga nag-jig for you po sa amin. Then, ito po, meron po kang dinayari dito, no? Head nurse sa US. 1 taon ko pong dinayari. Bakit dinayari? Kasi sabi niya magjo-join daw siya. So umabot na po ng 1 month, 2 months, 3 months, hindi pa nagjo-join. Next month daw. Ah, message ako ng message. Kaya bakit diary? Kasi kapag meron ako information na kailangan, pinupuntahan ko lang yung messenger niya, yung PM ko sa kanya, doon ako kumukuha ng pansagot sa mga inquiries. Nagets nyo? Kasi lahat ng latest sa I Am Worldwide, sinesend ko eh. Tama ba? Buti na lang, binigay ni Lord. Kasi at that time, talagang marami na akong babayaran sa akin bills, may mga home credit, ganyan-ganyan. Tapos kulang na lang ako ng isang gold para just for you. Alam mo, umuulan ng that time nung siya ay nag-send ng payment. Kaya talagang tululaway, tululuha mo, di ba? Ay, just for you. Okay ba yun? O, pumasok na rin siya. Tapos na-invite niya na rin yung taga-Hawaii. Nag-Jade package po yan. And then ito na yung mga mentors namin. Hindi naman ba karamihan lahat ng nag-rank up. Pero ito po patuloy pa rin po nagpaparami. No? So yung mga ito, meron itong seaman, kapitan ng barko, ito ng mga taga-Canada. And dito po sa Pilipinas, 3 po nag-suffer sa atin noong December. Okay? And syempre, pandemic times 2020, nagkaroon tayo ng NMAX. Okay? Think big, dream big. Okay? At the same time, ito na po. Okay? Totoo na pala. Pumunta na tayo sa kasa, no? Para kumuha ng grabe ng kotse na sasakyan. So, nung nakuha natin to, tuntua tayo. Bakit? Unang-una, hindi ko maipaliwanag kung paano ko i-drive. Hindi pa tayo marunong mag-drive. So, ang ginawa ko, yung pinsan ko ang nag-drive, di ba? And then, pumunta, kinabukasan, fan drive ng Team Blast. Yun na po yung last na fan drive ng ordinary car ng Team Blast. Doon po tayo nag-practice. Doon mismo sa ano na yon sa racing road na yon ng Batangas. So after ng shooting, doon na po ako nag-practice. Ikot-ikot ako doon. Imagine mo, tapos sabi ko sa pinsan ko, pinsan, ako magdadrive sa South Luzon Expressway. No, medyo napalunok ng konti. Eh since akin naman yung sasakyan, sabi niya, sige na nga, bahala ka. Okay, nung dinadrive ko na, nagugulat ako bakit napapapreno siya, no? Wala naman sa kanya yung preno. Tama po ba? Ganon ang experience. Okay? At least, ano tayo, nasanay tayo mag-drive. One day, natuto tayo mag-drive. Kasi bakit sabi ko, hindi all the time kasama ko pinsan ko, dapat matutunan ko to. Okay? Kaya basta tandaan natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. And, nakakatuwa na, yung mga lugar na hindi ko napupunta, 20 years na yung Bicol, napuntahan na natin sa wakas. Imaginein mo, no? Kasi bakit pamasahe yun, tapos cutting trip pa, di ba? Eh dito napuntahan na natin, no? Ito, Sorsogon, di ba? Yung mga members natin na pupuntahan natin, napapa-experience na rin natin sa kanila paano talaga ang feeling ng may sasakyan. Alright? Ayan, no? Imaginein mo po yan, no? And syempre, nakakatuwa lang, yung dating nagda-drive lang din sa akin, na pinsan ko na na-invite ko, yun po, Karachiver na rin. And ang good news po, yung kapatid ko po, yun, basta hintayin nyo na lang po, no? Marami pong magkaka-reveal sa team natin, okay? Abangan na lang po. Grabe, glory to God, okay? Alam niyo po ba, nakakatuwa kasi yung mga kapatid ko, noong una, syempre, alam naman nila, di ba? Mentor Marlon na yan. The Diamond Elite Executive na I Am Worldwide, mataas na yan. Kumbaga,
Parang ang hirap ng abutin. Pero nung nakita nila ako, from the scratch, yung talagang hirap kung hirap. Imagine mo, kapatid ko, China Bank, isa manager, di ba? Paano may inspire yan di ba? Ako naglalalamove lang. Pero nung tayo po ay nagkaroon ng breakthrough, doon na po unti-unting nagsalihan ng aking mga kapatid. Tama po ba? Kaya kayo po, kung di man po sumasali agad ng mga pamilya ninyo, huwag po kayong kabahan. Tuloy-tuloy nyo lang po kasi time will come. Sila na rin po magiging leaders nyo. Okay? Naghahantay na sila ng resulta. Okay? And then, ito po, nag-Suffered Executive, Nobility Executive na I'm worldwide, and Car Achiever, and Millionaire Circle, 2 million circle, and upcoming 3 million circle na po. Okay? Kumbaga, binibilang na lang po yung buwan. Okay? Another 3 million naman po ulit tayo sa I Am Worldwide. Just imagine, tama po ba? And ang maganda po dito, na-inspire din ako kay Mentor Ruby, ay Mentor Naomi, kasi imagine mo, from Ruby, tama ba, Mentor Naomi, no? Nag-diamond siya. Okay? So nakikita ko talaga pagka naturuan natin yung mga members natin, natulungan natin na sila ay mag-rank up, possible din mag-diamond tayo. And nakikita ko nga po, di ba, BD? Di ba, BD sa amin, builders. Dito naman po, black diamond. Yung pala magiging susunod na. Di ba? Kailangan lang mangarap. Eh, nakakatuwa lang. Dati, ito, pinapangarap ko lang din na maging part ng mga malalaking asosasyon. So, naging part na rin tayo dahil sa I Am Worldwide. Kasi bakit? May monthly dues din po yan. Ang ganda dito, nakakatulong kasi kahit papaano, hindi ka na babasta-bastahin ng mga kausap mo. Kasi kahit papaano, isa ka na. Okay? Sa mga, kumbaga, magaganda yung katayuan pagdating sa buhay, pag ikaw po ay part nito, no? Kasi Senator Rapi Tulfo kasama rin po diyan, Senator Robin, di ba? Sa ano na yan, humanitarian service. And then nakakatuwa lang, na-imagine mo yung luxury incentive na Louis Vuitton, di ba? So sabi ko, try natin. Tama. So nag-gather tayo sa team. Ito po, nabigay ni Lord. Imagine mo, 80,000 worth ng sapatos ang aking sinusuot ngayon. Just imagine dati yung 5,000 niya po at napakamahal na sa akin sapatos na hawak ko. Pero dito pala, no? Possible pala talaga. Talagang tataas ang psychological wallet mo, no? The same time, yung sa TV, nakikita ko lang yung Boracay, nakapunta na po tayo, and first time nating nakasakay sa eroplano pagpunta sa Boracay. So, akala ko masusuka ako, may hilo ko, di ko alam mangyayari sa akin, pero yung pala ang sarap. Mas gusto ko naman naka-eroplano, ang bilis. Diba? 1 hour lang. 30 minutes, 1 hour lang. And then, eto malupit, ano, this coming April, ano, pag-pray na natin yan, okay na sa, ano, okay na yung ating record dun sa South Korea, no? Ayan, na-hit po natin. Makakapag-travel na po tayo. And sa May naman po, Taiwan. Ay, sarap. Tama po ba? Mamamasyal po tayo dyan, mentors, hindi para maging OFW, no? Mamamasyal tayo dyan para mamasyal lang. Okay, tingnan lang natin kung ano yung culture doon. Tingnan natin yung mga itsura ng mga tao doon, kung, di ba? Kung gaano sila kasasaya. Okay, so ganun lang po gagawin natin. And syempre, nakakatuwa naman na nagiging top movers na tayo. Basta tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga, ako kasi ang goal ko lang naman, kahit hindi naman mag-top, ang goal ko lang, magawa ko lang dapat kung magawa sa team. Okay? At the same time, nakakatuwa naman dati, sa Team Blast, tinitingnan ko lang yan. Ngayon, nakakasama na rin po tayo sa Team Blast, ano? And sa I Am Worldwide. Ayun, just imagine, ano? Dati parang ano lang di ba? Para lang sa mga, ano yan, mga, di ba, nauna. Pero possible kaya Maniwala ka lang, di ba, mens? Sino po ba naniniwala? Pa-type nga po ng I am. Okay? Grabe, no? So, ngayon po, nakikita ko 72 million. One of these days, ilan po rito, mga rising star, icon ng I Am Worldwide. Kumbaga, huwag kang mag-stop maniwala. Okay? There is something in you. Okay? Na mangyayari. Si Lord kasi, ikaw ang gagawing daanan ng inspirasyon sa maraming tao. And then, syempre, nakatikim na rin tayo magkahawak ng cheque. Dati ko, cheque ko, napakaliit lang. Pero kahit papaano ngayon, mapagmamalaki na rin natin, 41,000, 100,000. And syempre, nung time ng, ng gastusan, ng December, going to January, 211,000 one month. Kaya in short, makaka-inspire na rin tayo sa mga OFW na talagang pwede talagang gawin itong I Am Worldwide. Imagine mo to, nasa bahay ka lang, nasa Pilipinas ka lang, pero possible kang kumita ng ganito kalaki. And ang goal natin, mag 1 million per month tayo. Okay po ba yan? So kung kaya natin, kung kaya nila, kaya din natin. So topic natin to, mabilisan lang po, no? Bigyan ko lang kayo ng tips. So building principles. So ito na po mga mentors. Okay, building principle number 1, dapat alam mo yung pinasok mo negosyo muna. Yung concept, okay? Ang pinasok po natin na I Am Worldwide is a multi-level marketing. Ito po ay pinatotohanan ng dalawang tycoon.
sa buong mundo, no? Si Robert Kiyosaki and si Donald Trump. Ito po mayayaman na to. Si Robert Kiyosaki po yumaman po ini sa networking, ano? Sa real estate at saka sa tawag nito sa traditional business. Ang sabi niya, mahirap talaga na mag-traditional business kasi a lot of capital, a lot of experience, a lot of system. Pero sa network marketing, noong una negative siya, pero nakita niya kaibigan niya yumaman, tinignan niya yung concept, nakita niya yung power of yung leveraging. Yung napaparami mo oras mo sa ibang tao, ang maganda, may sistema, may training, aatinan mo na lang. And all walks of life. Kaya sabi niya, nire-recommend niya ang network marketing as a perfect business for everyone. Kaya marami pa po nagpatotoo niya kasi dapat po sold out ka muna sa negosyong papasukin mo para hindi ka kakabahan pag ito'y pinopromote mo na. And ang kagandahan dito kasi, first year po, 100% ang effort mo. Okay? Sa simula po, first year, 100% ang effort mo. Time will come, 75% na lang yung effort mo. Why? Yung 25% ginagawa ng downline mo. Susunod, third year mo, 50%. 50-50 na kayo. 50% sa downline mo na may member na, ikaw naman ganun din. And darating yung time, 25% kasi na-delegate mo na yung trabaho. And darating yung time, itong 0%, gawin mo ng 1%, may gagawin ka pa din. Kakaway-kaway ka. Kasi kumikita ka na dyan ng 8 million, 10 million per month, tama? Tapos sineshare na sa billboard, sa EDSA yung mukha mo, tama po ba? At ang maganda, nagiging inspirasyon ka sa maraming tao kahit hindi mo alam. Alright? Yan po ang mangyayari sa atin. Okay? So naisip ko po na normal talaga sa simula, magpapagod ka. Pero time will come, maaanihin mo lahat ng oras mo dito, ng pagod mo. Hindi katulad to sa labas na talagang kahit anong kayod mo, ang ending wala pa rin. Ganun pa rin. Wala pa rin ipon. Okay? And then nakakatuwa lang na marami na tayong magpapakita na yumaman talaga sa I Am Worldwide. Imagine mo ito, mansyon ni Mentor Shirley May. College graduate, hindi nag-empleyado. Merong McLaren, ang mahal-mahal po niyan. And Black Diamond, di ba? Ang malupit, kumikita ng 8 million per month. Alam mo, nung pumunta po ako sa Masbate, sinabi ko sa mga teacher doon, okay, sino po ang nirerespeto niyo po sa eskwelahan? Sabi, principal. Magkano po ang sweldo ng principal? Sabi nila, 50,000. Kayo po ba nirespeto niyo yung principal? Di ba, syempre, alam niyo po ba dito nirespeto rin po namin yung top 1 namin? Kasi bakit? Ang top 1 po namin, kumikita ng 8 million per month, ang katumbas po niya, 50 ang principal. Pag sama-samahin mo yung 50 na principal, yun po yung income niya. Kaya po ako nakikinig sa kanya. Tama? Ayun, doon po sila nakinig. Tama po ba? Kasi minsan ng tao kasi akala nila ganun-ganun lang po yung mga members I Am Worldwide. Di nila alam, yung i-share natin, makakapagpabago ng buhay nila, ng health nila. Alright? And principle na po na ito, yung tatawag natin, 90 days burn game plan. Kung nag-i-start ka po dito, kung nagawa nyo na po, kung may nakagawa na rito, good for you, tuloy-tuloy nyo lang po. Sa hindi pa, sa mga bago, ito po yung i-share ko sa inyo. Kailangan po mag-create tayo ng momentum. Yung 90 days burn, kailangan nyo pong gawin yan. I-share na lang po sa inyo ng mentor Naomi, yung system dyan. Kailangan araw-araw kami ginagawa kasi 2 talks a day yan eh. Ang nilalabanan dyan, number 1, maging rejection proof ka na hindi ka na nahihiya sa rejection. Ang iniisip mo na, magawa mo yung task mo. Kahit hindi magbayad, kahit hindi mag-join ka ganyan tao, law of first, masabihan mo lang sila about I am, about barley, about the opportunity. Magugulat ka na lang later on, ang dami mo ng follow-up. Lalo po ngayon na si Marian Rivera ay part na po ng I Am Worldwide. Kaya wag na po tayong matakot i-share kasi habang natatakot ka, yung mga kaibigan mo, ini-invite na po yan ng mga members ng I Am Worldwide. Baka mamaya, magulat ka, kapitbahay mo, magsisi ka, nag-join na sa iba. Sa Facebook pa nag-join. Hindi niya kakilala. At top at leader pala. Mala mentor na Yomi pala ang kanyang ang kanyang peg, Talaga magda-diamond. Ilang milyon ang ipapasok sa team. Hindi mo in-invite kasi natatakot ka. So wag kang matakot. Okay? Kasi bakit po? Napakaganda ng opportunity natin sa IAM. And ito po. Ano po nakikita nyo rito? Patay po. Alright? Ang nakikita po natin dito ay sample po ito ng bamboo. Tama po ba? So just imagine po itong bamboo na to. Pakita ko lang po sa inyo the story of the Chinese bamboo tree.
Ayun. So, nakita niyo po ba mga mentors? May iba po ba nakatulog? Pero ang ganda po ng story niya, di ba? Ako po, nung nakita po yung bamboo na yan, na-remind po ako na tama pala talaga. Magtuloy-tuloy ka lang. Akala ng iba walang nangyayari sa'yo. Akala mo minsan walang nangyayari sa'yo. Pag-attend mo ng training, pag-attend mo ng Zoom meeting, pakikinig sa mentor mo, akala mo lang walang nangyayari pero meron. 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 Sabi nga ni Carlos. Tama po ba? So mayroon po mangyayari kasi time will come, ma-accumulate lahat ng pinaghirapan mo at magugulat ka na lang spontaneously pag ikaw in-invite, makakapag-testify ka kasi hindi ka sabaw. Hindi ka sabaw na mentor. You can speak life, you can speak with your heart. Alam ng tao, may pinaghugutan ka, may pinagdaanan ka, nakuha mo yung success, hindi dahil sa tsamba. Hindi mo nakuha yung success kasi nagkaroon ka lang ng isang leader sa left, isang leader sa right na malupit. Pero ikaw hindi ka malupit, na tsambahan mo lang. Pero ang respeto ng ilalim, may wala sa'yo. Why? Kasi hindi mo talaga nakuha yung process. Pero dito po, kung tutuloy-tuloy natin, time will come, pangalan mo pa lang, masabi pa lang yung team name mo, talagang sobrang inspired na sila. Alright? So in short, tandaan po natin, it takes 5 years, ano? Bago nyo po talaga makuha yung talagang momentum. Yun din po kasi sinabi sa akin ni Press AM. Nung nakita niya ako, nung umatid ako ng binyag ng anak ni Mentor Marlon, sabi niya sa akin, alam mo, yung kapatid mong high school lang tinapos, nagtagal lang siya na 5 taon sa networking. Tingnan mo nangyari sa kanya. Si BPI ka na dati member lang ng networking, ngayon may-ari na ng kumpanya. Alam mo ba sa ibang company, meron doon janitor lang, nagtagal lang na 5 taon sa networking, ngayon successful na. Ngayon, magtagal ka lang. Kasi bakit? Habang nagtatagal ka, yung ugat mo, yung foundation mo, hindi ka na magigiba. Kaya para sa akin, sa mga mentors dito, masasabi natin sa mga members natin, magiging proud kayo sa atin. Kasi bakit? Hindi tayo magigibap. Sila magigibap, pero tayo hindi tayo magigibap. Tama? Kaya, rest assured, talagang tuloy-tuloy ang team natin. Okay, lalo team Conquerors, di ba? And last, syempre, ito po yung okay, bonfire. Ito pong bonfire, may dalawa po itong ibig sabihin, ano? Number 1 dito is dapat lagi kang sumasama sa apoy. Dapat lagi ka sumasama sa team. Dapat lagi ka pumupunta sa office, sa training. Dapat lagi ka na surrounded ng positivity. And best example na po dyan, yung ginawa po ng mga mentors na sila nag-create ng hub. Sama-sama sila doon kasi bakit minsan nag-attend ng training, positive na positive. Pag uwi ng bahay, na negative ng kapitbahay, ng magulang, na etc. Pero nung nakahab na sila, walang sino man ang makakapag-negative sa kanila kasi they are on fire. Yung pangarap nila nandun. Okay? So yung po siya. Kasi pag ikaw umalis ka po dyan, tingnan mo po pag hindi ka ma-attend ng training, hindi ka nag-attend sa mga Zoom meeting, time will ka, magugulat ka na lang, nanghihina ka na burn out ka na, at parang nahihiya ka nang bumalik kasi sasabihin mo, ang tagal ko na eh. Tama? Pero wag mo isipin yung ganun. Lapit ka lang. Yun yung number 1, ano? Kailangan surrounded tayo sa team, sa bonfire, sa fire ng I Am Worldwide. Number 2 is hindi naman magtatagal lahat ng apoy na yan kasi syempre mawawala din yung apoy na yan kung sila-sila lang. Tama po ba? So second lesson, dapat po mag-invite tayo. Magparami tayo ng members kasi habang nagpaparami tayo ng members, marami ang magpapatotoo ng I Am Worldwide, marami ang magpapatotoo ng pangarap natin matutupad kasi marami pong magiging agents of hope. Tama po ba? So invite tayo ng invite kasi yung po ang talaga. New blood is the lifeblood of network marketing. Parang dati kami, di ba, nung nasa training kami, dalawa lang kami. Mauumay ka rin, lagi kayong dalawa lang eh. Pero pag may nadadagdag na mga members, ay matutuwa ka talaga, di ba? At lalo na makikita mo, sobrang excited din ang ginagawa si I Am. Alright, and ito po, isa pa sa building principles, ito. There is no secret. Ito po, Brill ng Amway, napakayaman na po nito. Kahit wala na po siya sa mundong ibabaw, yung kanyang mga apo sa kuko, sa alikabok, minamana po yung income niya. Okay? Sa Amway po siya. Sabi niya, I simply showed the plan to 1,200 people. Okay, pinakita daw yung plano sa 1-2. 900 nag-reject, ayaw nila. 300 yung nag-join. Sa 300 na yon, 85 yung kumilos. Out of those 85, 35 lang yung seryoso na gawin yung negosyo. Tapos, out of those 35, 11 ang nagpa-millionaire sa kanya. Tingnan niyo po ito Si Mentor Shirley May, 120 million plus ang kinita sa akin worldwide. Kumikita ng 7 to 8 million per month.
Question, ilan ang core leader ni Mentor Shirley May? Ilan ang core team niya? Pa-type nga po. Ilan? Ayun. Ayun, thank you so much po, no? Doon sa nag-type. 4. Just imagine, 4. Si Bill Britt, 11. Bago siya naging multi-millionaire. Dito, 4. Dalawa sa left, dalawa sa right, na kaya. Kaya nung nakita ko tong secret na to, kasi ako po, simple lang ako mag-isip eh. Pag yung successful na tao na ang nagsalita, dapat wag na po natin kinokontra. Sinabi niya, 11, 4 lang kay Mentor Shirley May, mas malupit. Ibig sabihin, sa I Am Worldwide, 4 kaya. What more pag mas madami pa? Alam niyo po ba, para mag-Crown Alpha Mentor ka, kailangan mo ng 5 diamond na direct sa left, 5 diamond na direct sa right. Crown Alpha Mentor ka. Kaya lahat na madidirect mo, ang goal natin, mag-diamond sila. Gumaling sila, maging power, maging inspiration sa maraming tao. Kaya hindi tayo nag-i-invite para pagkaperahan yung tao. Nag-i-invite tayo para marami pa ang magpapatotoo sa glory ni Lord sa I Am Worldwide. Tama po ba? And, syempre, thanks God, dumami na po to. Hindi po to mga tattoo, hindi po tayo tattoo artist. Yan po ay mga logo ng team natin. Bawat ating po, logo dyan, nagsasimbolize po ng grupo yan. And syempre, sabi nga po, ano man ang plano mo sa buhay, lagi mo i-commit kay Lord. Why? Sabi sa Bible, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. So, paano mangyari na magkatotoo? Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. And eto pa po, alam ko, marami dito gusto maging successful. Successful, di ba? Pero sabi ni Albert Einstein, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Ibig sabihin, hindi yung success ang hinahabol natin. Yung maging valuable tayo sa mundo, sa buhay, sa family, etc. Yung tipong pangalan mo pa lang tumatatak as legacy sa kanila. And, syempre, pag may nagtanong sa akin, kailangan ba maraming tao, maraming ma-invite sa amin? Almost 4,000 members na under the organization. Okay? Ito lang po masasabi ko. Sabi nga po sa Matthew chapter 18 verse 19, again, I assure you that if 2 of you agree on earth about anything you ask, then my Father in heaven will do it for you. Hindi mo kailangan ng sobrang dami ng tao na paniniwalain para magkatotoo itong vision. Kailangan meron kang 2, 3, lagi kayo magkakasama, nagninilay-nilay kayo, pinagpe-pray ninyo, time will come, magugulat po tayo, no? When the time is right, the Lord, will make it happen. Tama po ba? And I believe, hindi tayo dapat na mangamba or mainggit sa mga success ng ibang tao, ibang mentors dito. Magpasalamat tayo, nakita natin na nangyayari sa kanila vision natin kasi darating ang time, tayo na po. Okay? Tayo na po ang susundan ng mga mentors. Okay? So anyway, yun lang po. Okay? This is Coach Mark, your friendly connection. I'm Team Builder Founder and I Am Worldwide. Back to you po sa powerful na pogi nating host, Mentor RJ. So yun, thank you so much po, Mentor Mark. Talagang napakadaming learning talaga, siksik-liglig, umaapaw talaga ang inyong inspiring story po. So talagang nakaka-relate din po ako, Mentor, sa iyo kasi yung misis ko po is education graduate din po at nagturo lang po ng 1 taon. Ayun, nag-resign. Nag-IM na din po. Kasi mas maganda po talaga ang income. So talagang patunay po yan talaga na pag nandito ka na po sa I Am Worldwide, is tuloy-tuloy mo lang talaga at talagang makukuha mo din yung talagang success mo sa susunod. So hindi naman talaga ganun kadali ang magandang income. So talagang maghintay ka lang, talagang makukuha mo din po. Kagaya nga ng sabi mo, 5 years, so ganun. Makukuha mo na yun sa mga susunod na panahon. Talagang relax na lang po tayo. So yan. So ano po, para po sa mga may pwede po ay habang marami pa po tayo, picture po pala muna. Sino po yung pwedeng mag-picture, Mentor Okay po, Edward? Miss. Ako na po, Miss. Ayan, ako na po. Ay, Ayan, ito, thank you so much po. picture po Thank you muna. so much po, Coach Mark, no? So, same tayong Mark, no? Talagang mga pogi talaga ang Mark. Ayan, grabe. So, ayan, dalawa na po kayo, Mentor RJ mo, kasi nandiyan ka naman na po. So, dalawa na po kayo. So, ayan, smile po tayo. So, wala mo na mag-chat po, no? Kaya 1, 2, 3, smile. Oh, save ko lang po. At tapos si Coach Mark naman po. Grabe, sobrang siksik, liglig at umaapaw talagang learnings. And talaga, ang dami na naman ditong na inspire sa kwento po ni Mentor Mark, no? Kasi isang dami rin ditong teacher eh. Kaya po, Coach Mark, pa-smile na po, smile. Ang ganda ng smile ni Coach Mike. Ayan, so
gallery review po tayo, mentors. So yung mga kaya po mag-open cam, so pa-open cam po tayo, no? Para mas maganda po tayong tingnan sa picture, no? So ayan, so first slide tayo. So ayan, maraming naka-open cam, no? So 1, 2, 3, design po, kasama ako. Ayan, so second slide. Yung nga pa kasi mentor mark. Ayan, second slide tayo. 1, 2, 3. Oh, smile po. May mga naka-open cam pa po dito. Yan. So, third slide naman tayo. So, ayan, mga naka-off cam na po dito. Slide. So, 1, 2, 3. Smile sa mga kaya mag-open cam. Ayan, okay na po, Mentor RJ. Balik po sa'yo. So yan, thank you so much po Mentor Mark. So sa mga gusto pong mag-share ng talagang natutunan po, kaya question po kay Mentor Mark. So pwede pong chat na lang po kaya open mic na lang po. Baka po may mga question. Ayan, So meron Mentor po. RJ, pwede ba ako mag-question po? Sige po Mentor Mark. Ayan, so unahan ko na si Mentor Edward, no? Grabe talagang na-inspire ako sa kwento ni Coach Mark, no? So nag-umpisa sa ganun. So ayun, no? Dati kasi si Coach Mark, ayun, means, no? So dati ka pong teacher by profession, so sumasahod ng malaki, no? So hindi masyadong nahihirapan sa pagbuhat-buhat kasi hindi ka gaya sa iba na medyo mabigat yung trabaho. Sa inyo po, Coach Mike, so ayun, sumasahod yan ng malaki, no? Sa pagiging teacher. Pero talagang sinacrifice niyo yung pagiging teacher niyo at ginawa nyo si IAM kahit nasa umpisa is hindi pa ganun kalaki yung income nyo. So ayun Coach Mark, ang question ko po kasi marami rin ditong teacher. So may mga teacher din tayo dito. Kami may mga teacher din kami na gusto na rin kasi mag full time, gusto na rin magpahinga kasi nakakapagod daw po talaga ang pagiging teacher. So kayo po Coach Mark na nagsumasahod naman kayo ng malaki noon. Ano po yung naging mindset nyo para i-full time nyo si IAM? Hindi po ba kayo natakot na wala na pag nag-resign kayo so wala na po kayong sasahurin, wala na yung security na sahod niyo. So ano po yung naging mindset nyo para lumakas yung loob nyo na mag full time po, Coach Mark? Ayun. So, good question po, ano? And thank you so much po sa katukayo ko, Mark, ano? Mataga pag Mark nagmamark ka. Anyway, yun, sa akin kasi, actually hindi siya malaki sa akin eh. Maliit talaga yung sweldo sa teacher, ano? Noble profession lang talaga. Pero syempre, kahit papaano, okay din naman kasi at least importante doon kumikita ka. Okay? So, sa akin kasi, ang mindset ko kasi, nung lalo na nabasa ko yung libro na Rich Dad Poor Dad, kung pera kasi ang habol mo, madaming pera out there. Okay? Kahit nga sa basura, may pera sa basura. Imagine mo yung bata doon sa subdivision. Binibigyan ko minsan 20 pesos. 10 yung bahay sa isang street. E di magkano yun? 200. Tama ba? And times mo yung sa 10 street. Diba? 2,000. So, ibig sabihin may pera talaga sa labas. Sabi nga ni Chinkitan, idea is money. Diba? So, there's no such thing as money problem, only idea problem, according to Robert Schuller. So, kung magpo-full time naman, dapat pakiramdaman mo muna sarili mo. Paano pakiramdam, no? Hindi yung titingnan mo kung malamig ka, o di ba, mainit ka. At tingnan mo kung sold out ka na ba talaga sa IAM. Meron ka na bang basic kahit papaano? Marunong ka na bang mag-invite kahit papaano, mag-present, and kahit papaano may grupo ka na rin ba? Kasi meron kasing mga tao na lakas lang ng loob kahit wala pang di pa ganun kalaki income, pumasok na sa nag-full time na. Okay? Meron namang iba at pinrepare muna yung sarili nila na kumita ng higit doon sa kinikita nila sa pag-work, saka sila nag-full time. Tama? Then, may iba naman, nung natutunan na yung mga basic skills, okay na. So, para sa akin, ikaw ang makakaalam yan. Ikaw makakaalam. Dapat, pag ikaw ay nag-full time sa IAM Worldwide, dapat wala kang sisising ibang tao. Kasi ang pinakamahirap sa mga Pilipino kasi may sinisisi. Okay? Ako sabi ko, kung gusto mo mag full time, kaya mo naman, naniniwala ako sa'yo. Pero yung paniniwala ako sa'yo, doesn't matter kung di ka naniniwala sa sarili mo. Tama ba? And hindi kita pag-full time kung di ka sold out. Kasi baka mamaya, konting rejection lang, konting hindi ka lang kumita, ayaw mo na. Kasi kung compare mo, logically speaking, magkano ba ang sweldo sa pagtuturo? Ngayon, meron po ba?
Di ba? Mga 800 na po ba ngayon? Kasi dati sa akin 500 lang eh. Di ba? O sabihin natin 800, dalawang box na barley lang yan. Tama ba? Dalawang box na barley. 1,000 pesos na. Okay? Oh, hindi ka naman mawawalan yan. Ang dami social media, Mentor Naomi pa lang. Pagka naturuan ka ni Mentor Naomi, baka, di ba? Kahit siya na yung gawin mo parang boss na mag-guide sa'yo, di ba? Pero hindi siya. Nag-leader pa siya, nag-inspire sa atin. Okay, bahay-bahay. Sa sobrang ganda ng negosyo natin, kahit bahay-bahayan mo na, di ba? 1,000 kayang-kaya yan. Sabihin mo na lang, ma'am, wala akong sweldo ngayon pag di mo ano, binila ng barley. Na joke lang. Kung baga kaya, kung ano kung pera lang yung issue, kaya. Pero dapat nasa sayo yan. Dapat bukal sa loob mo, willing ka, okay? Kasi iba-iba tayo na pinagdaanan. Ako po kasi sanay sa hirap. Laki po ako sa hirap. Bata pa lang po ako, ano na ako, nagbebenta ako na sa classroom ng Kaimito. Tama? Para na magkabaon. Tapos, nung college po, working student ako sa Jollibee. 2 hours lang po ang tulog ko sa halagang 3,000 sa isang buwan na sweldo. Yun nga po kinaya ko, ito pa kayang sa IAM. Tama po ba? So yun lang po. Minsan nga meron akong meron akong member Telemark Idanan Natuwa lang ako sa question mo, ganda kasi. Meron ako isang member, sabi niya, mag-apply na lang ako ng trabaho. Sabi niya ganyan. 'Di ba? Sabi ko sa kanya, magkano sweldo? 500. Mag-apply ka pa. Magpe-present ka pa ng sarili mo, benta mo pa sarili mo para matanggap. Tapos, hindi ka pa naman kagad sa sweldo, di ba? Kasi kinselis katapusan pa, Republic ako kinselis katapusan. Ganito lang gawin natin. Ako kakayod, ako magbayad sa'yo. Pasweldo kita 500. Ang gawin mo lang yung inviting, presenting, yun lang. Di ba? O basta yung trabaho mo, dapat magawa mo yun. Tapos naisip-isip niya, parang lugi comments. Bakit? Laki nakikita ko pati trabaho ko yung IM eh. See the point? Ganun lang po siya. Pero ako po, doon sa mga teacher po dito, hindi ko po kayo aanuhan sa decision nyo. Para po sa akin, dapat pag-pray nyo po yan. Pakiramdaman nyo sarili nyo, ask nyo po yung sarili nyo, ano ba yung level ni I am worldwide sa'yo. Rate yourself from 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. Ano yung rate mo kay I am worldwide? And then doon ka po mag-decide. Dapat pagka nag-decide ka na, no turning back, no, kumbaga, burn the ship. Huwag ka nang babalik kasi pag may binabalikan ka, nagkakaroon ka na tinatawag na comfort zone. Tama po ba? Ako wala ng comfort zone. After this, meron na po kami gagawin. Kumbaga, ang gumigising po sa amin, hindi na po ibang tao. Ang gumigising po sa amin, pangarap. At yung mga members namin na umaasa, na matutulungan din sila. Kaya kailangan, i-guide namin, may mentoring namin, katulad ginagawa ni Mentor Naomi sa inyo. So, yun lang po, Mentor Mark. Okay? Dapat sila po sold out. Kung pera po pag-uusapan, walang problema, ang daming pera sa IAM. 8 million per month na kinikita, hindi ba to big time business? Tama ba? Ako yan lang lagi ko sinasabi sa mga kausap ko eh. 8 million per month po, bakit di natin pakikinggan? Diyan nga po sa sinusweldo nating 50,000, gigil na gigil ka. Kung pumasok ka, akala mo ikaw may-ari ng trabaho. Tama ba? Pero dito, ang maganda, wala kang boss. Maganda, marami ka pa natutulungan when it comes to health and then opportunity. So, yun lang po, Mentor Mark. Thank you so much po, Coach Mark. So yan, talagang grabe talaga yung si Mentor Mark Santos na talagang napakalupit talaga. So Mentor Edward, so may question din po ba? Mentor Eds? Ayan, so salamat po, no? Salamat, Mentor Mark, grabe. Talagang very, very inspiring yung istorya mo. At the same time, talagang, ano yun? Tuloy-tuloy lang, walang hihinto. Kasi pag huminto ka, ikaw ang talo eh. Pero pag tuloy-tuloy ka, panalo ka sigurado. Yun yung palagi natin sinasabi dito kay IM. Pero ang gusto ko pong malaman is yung mindset mo doon sa first wave, second wave, third wave. Kumbaga yung attrition na nangyayari. Kasi marami po kasing ganyan talaga kay IM na attrition is nagiging problema. So ibig pong sabihin talagang hindi sila nagtutuloy kasi bakit po nagkakaroon sila ng mga rejection, failure na hindi nila alam, yun yung first step talaga ng ating negosyo. So, gusto ko pong malaman kung ano yung mindset na palagi mong inilalagay sa utak mo kapag ka nare-reject ka, pag na-attrition ka, at the same time, yung pagbuo mo ng grupo, ano yung iniisip mo na mangyayari in the future. Yun po. Salamat po, Mentor Mark. Ayun, thank you so much, Mentor Edward. Si Mentor Edward, familiar sa akin. Tama ba, Mentor Edward? Ikaw ba nakaka-chat ko minsan? Ay, grabe, no? Ay, nakakatawa yan. Actually, ako nagulat nga ako. Nakita kita, Mentor Edward, dito eh. Dito ka pala, team, ano? Tama ba?
Kumbaga, ako po kasi pag may nag-message sa akin, wala man ko na ano, basta nag-message sa'yo, blessing ni Lord yan. Kaya kami message. Ibig sabihin, out of all the mentors, di ba? Na merong parang na kahit pa paano may nagtitiwala sa'yo na makakuha ng idea. So anyway, yan Mentor Edward, sa case na yan, kasi sa akin ng rejection kasi, lagi naman sinasabi niya, rejection is part of life. Tama? Pero dapat mas tindihan natin yung mindset eh. Hindi lang siya part of life. Yung rejection kasi, pinapabilis niya sa'yo na makita yung tamang tao. Pag ni-reject ka, ibig sabihin hindi siya. Next. Pero, wag mo awayin. Kasi time will come, siya yung magiging testimony na nakakita nung ikaw yung nagsisimula. Gawin mo silang fertilizer. Tama? Alam niyo po ba yung mga marami nag-reject sa akin before? O ngayon, naka-member ko na. Hataw pa. Nag-Google setting pa ngayon. Tama ba? So, rejection, yun po, kumbaga, pinapabilis ni Lord na pag na-reject ka, ibig sabihin hindi siya. O, next, 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 next. Ganun lang. Tsaka mindset ko doon, apat na core leader nga lang, mentor Shirley May eh. Tama ba? Ako lagi ko mindset mga members ko, de baling mawala sila, wag lang kayo. Kayo lang, sapat na. Tama ba? Imagine mo, power of two. Isa sa left, isa sa right. Dalawa, member kang dalawa. O, tingnan niyo po ito, dalawa. Yung dalawa, mag-create ng dalawa. De, apat. Yung apat, mag-create ng tigda dalawa. 8, 8, 16, 24, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 1,048. 4,096. Usapang copper. Copper na lang ha. Yung pinakamababa ng package natin, yung pamigay. De joke lang, no? Siyempre, hindi pamigay yan. May mga tao talaga na nagbenta pa ng laman. Okay? Laman ng bahay, bakal bote, maka-join lang. Imagine mo, pag kinumpute mo yung dala-dalawa na yon, papalo ng ano, almost 2 million yun. In 1 year time, kung dalawa sa isang buwan. Tama po ba? Ako minsan sinisimplihan ko na yung pag-iisip ko, hindi ko masyadong inaano, yung sobrang Elaborate. komplikado. O kasi minsan pag kinokomplikado mo, doon ka na-burn out eh. Tama ba? Okay lang na makakita ka ng success ng iba. Yes, success nila yon. Pero yung success mo, importante dapat sa iyo yun. Ma-inspire ka, pero hindi ka dapat ma-expire. So, tingnan mo, ano ba yung buhay nito? Ano ba yung pinagdaanan nito? Kaya pala. Eto, nabuhay nito, ba't siya nagka-resulta? Parang gusto ko yung naging way niya, magpaturo ako, magpag-guide ako. Kasi kung ano yung ginawa niya possible, pag ginawa ko, mangyari din sa akin. Tama? Second na sinabi mo, Mentor Edward, yung about attrition. Attrition is normal din po, yung pagkalagas. Tama po ba? Okay. Ang attrition po, dalawa yan. Dapat hindi mangyari sa'yo yung una. Yung una, kaya nagkaroon ng attrition, kapabayaan natin. Why? Hindi tayo marunong magturo, hindi tayo marunong mag-guide, mag-keep ng tao, kaya nawala. Yung pangalawa, nagkaroon ka ng attrition despite na meron ka ng skills, kahit papaano may resulta ka na, kaya mo nang mag-guide, pero nawala pa rin sila. Why? Tandaan natin, hindi natin mapipilit ang tao sa gusto nila. May kanya-kanya po tayong kagustuhan. Okay? So, law of abundance, law of control, isipin mo na lang, lahat na mag-i-stay, sila muna yung pwede mo makasama. Hindi mag-i-stay, hayaan mo na muna sila. Kasi time will come, marami rin po akong members right now. Nagsalihan nung nagkakotse na ako na nag-millionaire circle. Pero nung ano, ay, bumalik. Pero nung mga times na naghihirap ako doon, na kailangan ko sila para mag-create ng momentum, wala sila. Tapos nung dumami na members na sila sa ilalim, babanggahin na lang, paparisan na lang. Tuwan-tuwa. Tama, tuwang-tuwa. Pero sabi ko, kahit tuwang-tuwa kayo, kumikita ako ng 100,000, 200,000, wala pa kayo. Ngayon, ang maganda, pag sumali sila, didadagdagan nila income ko. So, anong mindset ko? Okay lang. Tama po ba? So, ang point ko, mentors, parang ganito. Ang puno po ba, nalalagas din po ba yung dahon? Yes o yes? Yes. Pag nalagas ang dahon, ibig sabihin, huwag kang mag-worry. Kasi yung puno nga, nalalagas ang dahon. Pero pag nalagas yung dahon nun, may mag-sprout na bagong dahon. Tama? Kahit nga po yung saging, naputol mo na yung puno, yung bunga, maya-maya may bunga na naman. O, ganun lang po. Tama? Dapat ikaw yung ano, branch, ikaw yung ano, di ba? Si Lord yung roots. O, ganun lang po yan. Ikaw yung stem, di ba? So, ganun lang po siya. Kaya normal po yan, tuloy-tuloy lang. Basta importante po, ma-share ko sa inyo mga mentors, dapat lagi ka lang sold out. Dapat ikaw pa lang, alam mo na, magiging successful ka kasi si Lord naman nakasama mo. At the same time, may mga top mentors ka naman na napaka-lupit na, no, na nandiyan na. Ito, sagutin ko lang din po, mentors, related din kay Mentor Edward, kay iPhone 14, okay? Thank you so much kung sino man si iPhone 14, okay? At least may pangalan ng iPhone 14, joke lang. So, may time ba sa pag-network mo, gusto mo din mag-quit? Yes. Then ano yung naging reason mo, bakit ka pa din nagpatuloy? Kasi mahirap sa labas. Kung dito sa I am, may hope, may pag-asa. Sa labas, walang hope.
So, nung pumunta ako sa IAM, nagkaroon ako ng hope. Pag umalis pa ako rito, mas lalo na. Tama po ba? So, kumbaga, nakita ko kasi na ito na yung pinaka-fastest vehicle para umasenso para sa akin, ano? Kasi imagine mo, magkaroon ka lang ng mga members left and right, kumilos yun, tumarbaho yun, time will come. Tulad ngayon, kahit papaano, just imagine, kahit wala akong direct, kumikita tayo ng 80,000, 100,000, 150,000, di ba? Ang sarap. Tapos nakikita ko dati sa Facebook ko, ako lang nagpo-post para lang magkaroon ng post yung team namin. Pero ngayon nakikita ko may mga post sila, oh. Ito yung benta nila, tapos ito yung income nila, tapos may package silang napapayin. Alam mo yun, napapa-congratulate ako eh. Pero yung congratulations ko sa kanila, congrats sa kanila, congrats din sa akin. Kasi pasok pa din sa banga. Tama? O ganun lang po, di ba? So, bakit ka magpatuloy? Simple lang, may pangarap tayo, mas matindi pangarap natin kaysa maging mahirap. Tama? Ano ang importance na lagi kumukonek sa mentor? Simple lang. Kasi para mapabilis. Tandaan natin, there are three ways to learn. Okay. Level 1, yung pinakamababa, matuto ka sa sarili mo experience. Level 2, matuto ka sa observation. Level 3, yung pinakamataas, matuto ka sa mentor mo. Yung level 1 kasi, trial and error yun. Yung aalamin mo pa. Meron namang mga nauna. Level 2 naman, nag-observe ka, pero hindi lahat na na-observehan mo tama. Kasi may iba, merong mga hugot siya kung bakit nila nagawa. Akala mo, e-commerce lang ang paraan, akala mo FB ads ang paraan, pero hindi mo naman kaya or, halimbawa, hindi mo naman feel, akala mo yun lang. Pero ang totoo, meron pa pala mga reason. Kasi iba, takot lang pala lumabas, kaya hindi nila ginagawa yung alam mong gagawin mo, di ba? So, importante may mentor. Kasi yung mentor, directly, masasabi niya kagad sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Kaya lang, dapat paniwalaan natin yung mentor. Kasi pag hindi mo pinaniwalaan ng mentor, sayang. Sabi nga, when the students are ready, the master comes. Totoo po yun. Kaya minsan alam din namin sa mga members na pag hindi nakikinig, ibig sabihin hindi pa sila ready. Kasi naniniwala ako, kahit na hindi mo gusto ang isang bagay, kahit hindi mo parang feel yung sinasabi ni mentor mo, pero kung alam mo yung success niya, nakuha niya, and pag ginawa mo yung sinasabi niya, possible mangyari sa iyo, gagawin mo pa rin eh. Tama ba? Kaya nga importante, number 1, mindset. Nakaset ka sa success, align mo yung attitude mo. Kasi alam ko, yung attitude mo, binabago niya yung ano mo, yung gusto mo mangyari. Kasi minsan pag galit ka. Pag masaya ka, masaya ka. Kumbaga, pag meron kang gagawin na plano maganda, pero nagkaroon ng problema sa pamilya, nababago na. Pero kung nakaset ka for success, ikaw mismo ina-align mo yung attitude mo toward success. Tama po ba? So, yun po siya. So, anyway, pasensya na kayo. Marami tayong na-share, ano? So, yun lang po. Thank you so much. Back to you po, Mentor RJ. And thank you so much po doon kay Mentor Edward. Grabe talaga, tuloy-tuloy talaga yung ano no, yung learnings kay Mentor Mark. Talagang napakalupit talaga. So tayo may nag-ano lang po, may nag-raise lang po ng hand. Mentor Jean, may question po ba? Hello po, Ments. Hello po, Ments. Amazing Mentor morning sa Jean. lahat. Ay, amazing morning Apo. po. Sige po. Ay, amazing morning po, Apo, Mentor Jean. amazing morning po, Mentor Mark. Mag-ano lang po ako, konting share lang po. Kasi kumbaga kanina pa po ako nakikinig po, nakaka-inspire po talaga yung pinagdaanan niyo po dito sa IAM. So ang ano ko lang po, Mentor Mark, halos na nabanggit niyo na po, pero parang malaking bagay po talaga sa amin yung makarinig po kami ng isang advice po na galing po sa kagaya niyo po na malayo na rin po narating sa IAM. Ano ko lang po, Mentor Mark, kung ano po yung may advice niyo po sa amin na mga baguhan po na kumaga isang napakahalagang words po na kailangan pong matatak po sa amin, kagaya po sa amin mga baguhay na yun po yung magiging po namin, kumbaga reminders po sa ginagawa po namin sa IAM. Okay po, thank you po. Yun. So thank you so much, Mentor Jean, ano? Tsaka napaganda na question ni Mentor Jean and mabigat siya. Mabigat in a sense na marami kasing sagot dun sa tanong ni Mentor Jean and ano yung parang best, ano? So, marami kasing pwedeng i-advise po sa iyo kasi kumbaga, sabi ko nga doon sa mga tinuturuan ko, kung ganyan kalaki yung experience natin, hindi ko kaya siyang paiksiin ng ganitong moment lang. Nakukuha nyo? Kasi nung pumunta ako sa Masbate, parang hindi makikinig eh. Kasi papasok ko, sabi ko, alam nyo, ito po yung naging success ko, ganito, si Mentor Shirley May, ganito na yung income niya, Mentor Marlon, tapos ito na po yung years ko sa IAM. Tulungan nyo nga po ako paano ko mapapaiksi yung ilang years ko sa IAM na shortcut ko ng ganito. Kasi po gusto niya na umuwi, di ba?
Gusto niyo na umalis, di ba? Ay, sila mismo nakinig eh. Di ba? Pero, kidding aside, Mentor Jean, siguro, ang pinakamasabi ko, yun, panghawakan mo po yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Hindi ka pa nagkakaresulta, dapat ngayon pa lang, feel mo na, nagkaresulta ka na, finish na. Finish na. Okay po ba yan, mga mentors? Dapat ngayon pa lang, sabihin mo na you are already a Crown Alpha mentor, you are already successful, having the dreams na gusto mo sa buhay. Kasi bakit? Doon magsisimula lahat ng proseso. Visualize the end before you begin. Connect to the Lord. Siya yung source. Diba? Diba si I the Lord will, diba, siya yung nagbigay nag-produce ng wealth. Diba? Sa Deuteronomy. So in short, yun lang po. Dapat sold out ka na. Kahit hindi ka pa magaling. Okay po ba yan? Hiramin nyo muna yung paniniwala namin sa inyo na ikaw pa lang sapat na. Magiging ano ka. Parang ganito. Alam niyo yung boto? For example, apple. Nakakita ng apple? Yes or yes? Yes. Yung apple may seed. So, apple seed. Everyone will say apple seed. That is a fact. But the truth behind that apple seed, ang nakakaalam lang, yung may wisdom, yung may vision. Why? Ang apple seed, pag nilagay mo sa tamang lupa, magkakaroon ng apple plant, apple tree na diligan, na pangalagaan, magkakaroon ng apple fruits. At ang apple fruits, maraming apple seeds. At ang apple seeds, pag bumagsak sa lupa, okay, na-scatter ng mga ibon, ng mga tao habang kumakain, magkakaroon ng apple trees and magkakaroon ng forest. So the truth behind the apple seed is the forest. Parang tayo po ngayon mentors dito. Okay? Nung dinesign tayo ni Lord, inunlock niya, kumbaga, hindi na siya gumawa. Nung gumawa siya ng tao, hindi na siya gumawa kasi nandun na. Kumbaga, nakatrap sa seed yung potential niya, yung purpose niya sa buhay. And nakatrap din po sa'yo yung purpose ni Lord sa'yo. So meaning to say, dapat ngayon pa lang i-visualize mo na you are the magnificent creation ni Lord. Hindi tayo dinala sa mundo pamparami lang. May legacy. Yun din po reason ko din ba't ako umalis sa pagtuturo. Hindi ko nakikita yung sarili ko kasi na four corners lang makakakita sa akin. Tama? Kaya pag may kinakausap ako doon, kung siguro di ako nag-resign, siguro di kita makikita. Di kita makikilala, di kita mapunta sa Masbate, di kita mapunta sa Isabela. Kasi kahapon po, nakagaling kami Isabela, 8 hours long drive. Tama? Pinuntahan lang namin leader namin doon, lalo ni taga-Canada na pumunta sa Isabela. Nakita ko, ang daming tao pala. Hindi ka pwedeng siksik sa mga tao na, alam mo, may member ka, ay humakinig sa'yo. Ay, sabi ko sa'yo, kawalan nila, hindi mo kawalan. Pag kilala mo sarili mo, you know your value, ikaw ay asset ng team mo, ng members mo. Kaya ako, congrats kay Mentor Naomi. Ang dami niyang na-inspire, lalo na from Ruby naging Diamond. Tama? Binigyan niya ng bird's eye view, lahat ng mga mentors. Tama? So, ganun lang po, Mentor Jean, panghawakan mo lang po yan. Ikaw lang, sapat na. Okay? The process na lang po isusunod. So yan, thank you so much po, Mentor Mark again. So talaga napakagaling talaga. So bibigay lang po tayo ng certificate po para sa inyo po. So Mentor Edward, pwede pong pa-share. So ito po, ang Certificate of Appreciation. This certificate present for Mark Santos, sharing his valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conqueror. So given this March 13, 2024, so signed by the mother, Naomi, and Mentor Mark Manilansan. So thank you so much po. And so tapos na po yung ating Zoom training for today. So ngayon po mag-pray na po ako. So in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So salamat Panginoon sa patuloy na pagpapala at pagliligtas sa aming lahat. Naway patuloy mo po kaming bigyan ng sigla at lakas sa buong araw na ito. At maging sa mga susunod pang araw at iligtas mo po ang bawat isa sa amin sa kapahamakan. Sa iyo ang kapurihan at pagpupugay namin dahil ikaw lang ang aming mahal at dakilang Diyos na makapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. So yan, pwede na po tayong paki-unmute na po para po mag-thank you kay Mentor
Mark. So thank you so much po, Mentor Mark. Thank you po, Coach Mark. Thank you po, Mentor, salamat sa Mark. opportunity. Thank you, Mentor Thank you, RJ. Mentor Mark. Mentor Lahat. Mentor RJ. God bless everyone. Tapos na. Thank you po. Thank you, Mentor God Mark. bless po. Thank you so much, Mentor Naomi, Mentor RJ. Salamat Nanalo po. sila. God bless. Thank you, Thank Mentor you po. RJ. Thank you. Thank See you you, Coach Mark. tomorrow. Tomorrow po. Thank you. Kahit na nga ganitong edad sa akin, pwede lang mag-piso din. Kaya nga hindi na ako nag-high heels.